And now, back to Pink Lipstick dito sa TV5. Hindi mo ba siya boyfriend? Hindi nga. Sinampal mo yung lalaking mag-aayos na nasira akong laptop. Malamang na-trauma na yun sa mga babae. Nakakainis ka naman eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Hindi ko kasi talaga alam eh. Binigyan mo ba ako ng chance na magpaliwanag? Tsaka hindi ko naman inaasahan na gagawin mo yun sa kanya, no? Nakakahiya talaga yun. Bakit hindi niya kasi kagad sinabi sa akin? Dapat kasi umpisa pa lang pinaliwanag niya na yung totoong sitwasyon. Hinintay pa niya magalit ako sa kanya ng gano'n. Ay, nako. Tingin ko pinilit niyang magpaliwanag. Kaso bago pa siya makapagsalita, sinampal mo na siya at sinabihan ng kung ano-ano. Nagalit kasi talaga ako sa kanya nung nakita kong may dumating na ibang babae. Ang buong akala ko naman niloloko ka niya. Ikaw lang ang nag-iisang kaibigan ko na concerned sa akin. Ay, ang cute-cute mo talaga, Andrea. Ano ka ba? Pagkatapos ng ginawa mo dun Tumigil ka kanina, nga, ano Jen. pang mukha ang ihaharap mo sa mga nakakita sa eksena mo? Oh, kumusta na nga pala yung wedding preparations mo? Hindi na kasi kami nagkakilala ng fiancé mo noon. Teka, ano ba kasing itsura ng fiancé mo? Wala ka pang nakakwento sa akin tungkol sa maswerteng lalaki na yun, ha? Siya ang the best. Wala na akong hahanapin pang iba. Siya yung tipo ng lalaki na handa akong makasama habang buhay. Makikilala mo rin siya. Teka, pag di ko nagustuhan ng lalaki yan, dapat i-cancel mo ang wedding nyo, ha? Nag-aalala nga ako na magugustuhan mo rin siya eh. Naalala mo ba dati pareho tayo nang nagugustuhan? Every time na magiging fan ako ng banda na may gwapo, nagugustuhan mo rin sila. Tama ka. Kaya pati poster nila pareho tayong meron at lagi pang magkamukha. Tama ka dyan. By the way, kamusta ang boyfriend mo? Wala ka man lang sinasabi sa akin na balak nyo na ring magpakasal. Gano'n na kayo katagal at anong klase siyang lalaki? Paano ba? Siya ang buhay ko. Isa siyang mapagmahal na lalaki. Nung una ko pa lang siyang makita sa Amerika, nahulog na agad ang loob ko sa kanya. True love ng hayata talaga. Parang siya yung destiny ko, ganun. Destiny? Ang sarap dito. Ay, ang sarap naman. Nagustuhan niyo po ba yan? Ay, oo naman. Nagustuhan ko nga. Ay, nakakatuwa, napakaganda at nakakapag-relax ako at ang sarap ng masahe sa likod ko. Wala akong masabi. Sige po, kukunin natin. Eto, kukunin ko yung isang yun. Ay, naku, wag na pilita. Hindi mo kailangan gawin yan. Masyadong mahal ang massage chair na yan. Walang problema doon, Carmela. Para naman sa inyo ng anak mo ang bibili natin eh. Kung may kailangan pa po kayo, sabihin nyo lang. Ang dami na kasi naming natanggap pero wala kaming maibigay. Ay, sandali. Nakausap ko kasi yung mga kamag-anak ko at sabi nga nila galing nga sa respetadong pamilya ang mapapangasawa ng anak ko. Kaya sabi nila sa akin pwede ko daw hilingin ng isang magandang parkot. Bilang regalo naman daw ng pamilya dun sa nanay ng ikakasal. Isang magandang fur coat? Oo nga, muntikon ko na makalimutan na regalo para sa'yo. Siyempre, bibili din kita nun. Ay, nako, kalimutan mo sinabi ko yon. Hindi ako nagpapabili sa'yo ng parkot. Sir, sa reservation po. Good afternoon. Good afternoon, sir. Bali, pwede ko bang gamitin yung piano sa oras si Papa reserve ko? Pwede po, after 8 p.m. Salamat. Uuwi ka ba sa mama mo? Ayokong umuwi dun. Marivic, tumawag ang mama mo. Nag-aalala siya sa'yo. Sinabi ko sa kanya na ngayon ang dating mo dito. Hindi mo siya pwedeng baliwalain na lang. Pero wala naman kasi akong nanay. Marivic. Pumasok na tayo. Ibaba na natin ang gamit mo, Sa apartment 203. Hindi mo ako tinatawagan. Hindi mo nga alam kung namatay na ba ako sa gutom. Bakit ang kapal na mukha mo magpakita ngayon? Ikaw ang hindi nakaisip tumawag sa akin. Hindi na kita matawagan simula nung sumama ka dun sa panglima mong asawa sa Busan.
Ang akala mo ba ginawa ko yun para sa sarili ko? Walang kwenta ang binibigay sa akin ng tatay mo, kaya kailangan kong mag-asawa ulit. Para may pangbuhay ako sa'yo. Ganun ba? May nagawa ka ba para tulungan ako? Pinapaalala ko lang sa'yo na daddy ni Andrea ang nagpaaral sa akin. Paano mo ko nagagawang lokohin sa ganyan? Hindi lang naging successful ang mga plano ko. Sa kanilang 5, umasa ako na makakakuha ng malaking sustento pang buhay sa'yo. Huwag mo nga akong gamitin, Ma. 10 taon pa lang ako nun. Iniwan mo na ako, di ba? Maganda na ang ganon. Halos kinup-kup ka nila, Andrea. Dahil sa nangyari, pinag-aral ka nila sa abroad. Ganun na lang? Pinagpalit mo si Papa sa mas batang lalaki para sa akin? 10 taon pa lang ako nun. Paano mo kami nagawang iwan ni Papa? Tumahimik ka nga! Huwag mo nga ibalik pa yung nakaraan, naiinis lang ako sa'yo. Pumunta ka ba para mang-away? Hindi ka man lang ba naawa sa akin? Mag-isa ako nakatira sa bulok na apartment na to. Tapos pupunta ka dito para lang sumbatan ako. Ay, grabe na talagang lamig sa labas. May bisita ka pala. Siya ba yung anak mo? Yung galing sa Amerika? Oo. Nagkita kayo ng mama mo? Andrea, pwede ka nang mauna. May dadaan na lang ako sandali. O sige, pakisabi na lang kay Aldwin na tumawag ulit si Marivic Kim sa kanya. Ano? Baka hindi na siya makabalik sa office ngayon? Sige, salamat na lang. Aba, maganda yun ah. Excuse me, sir. Oo, ano yun? Si Gabriel ba? Pinasama ko na si Christoph kay Alexi para wag nang tumuloy sa airport. Bakit? Ganon? Nag-aalala kang baka may gawin si Alexi? Ano yun? Engaged na si Gabriel sa ibang babae? Si Alexi pa mismo nagsabi sa'yo tungkol doon? Isang malaking kalokohan lang yung pinagsasasabi nila. Oo, sige. Aalamin ko. Kunin mo nga yung kotse. 그대 눈물이 나를 힘들게 하고